What's up guys? Time muna tayo dyan. Nathan here and welcome back to my channel. I hope na nagustuhan nyo yung montage na ginawa namin kanina, and if nagustuhan nyo, sana na-like nyo na yung video and nakapag-subscribe na kayo. Anyway, thanks Pops Ray for making the sequence possible. Siya yung kumuha sa akin ng video noong time na yun. Now, I wanna share the Zhiyun or Zhiyun Smooth X. So this is a gimbal or stabilizer for our mobile phones. If you are planning to make videos for your YouTube channel or any social medias and you are using mobile phones, so this is for you. Kahit sino ngayon pwede na mag-vlog using their mobile phones, and syempre to level up your footage, you have to stabilize it or make it smoother. So para dyan, ito yung kailangan natin. So ko lang i-share sa inyo itong product na to dahil sobrang affordable siya and talagang magamit nyo, lalo ng mga vloggers na gumagamit ng mobile phone sa pag-record ng video nila. And instead of selfie stick footage like this, pwede nating improve like this. So unahin na agad natin yung presyo para hindi na kayo mag-skip ng video. This Zhiyun or Zhiyun Smooth X is only 68 SGD. So katumbasan sa peso nasa 2,400. Sobrang mura, kaya nasasabi kong mura kasi meron ka ng selfie stick, meron ka pang gimbal or stabilizer. Compare nyo sa ibang mobile phone gimbal, usually nag-range yung price nila sa mga nasa 150. Ang pinakamababa yata yung 100 SGD. So katumbas yun ng 3,000 pesos. Ito 68 USD lang. Sabi ko nga, scam ba to? Try ko nga. Nung tinry ko, okay pala siya. Maganda pala siya actually. If you are interested with this, you can use my affiliate marketing link na ilalagay ko sa description sa baba para doon kayo mag-open ng link papunta sa Lazada or sa Shopee. Actually, I can earn a bit of commission lang naman, pero tulong nyo na rin sa akin yun para makapag-continue ko ng mga gantong content na isi-share sa inyo. So, buksan na natin yung box kung anong laman ito. So, yung laman niya actually, ito na mismo, yung gimbal nating special. And yung charging wire niya. So ipakita ko lang sa inyo yung paano pag-assemble nito, kasi pag in-assemble niya siya, baka bigla nyo siyang batake na ganito, masisira siya. So first, yung Smooth X nakaharap sa inyo, and then rotate nyo lang tong pinaka-handle ng 180 degrees na hanggang dito, hanggang nakaharap na yung dials niya dito, and then pwede nyo na tong i-flip pababa, and then ito flip ninyo pataas. So i-rotate din nyo to ng konti para makalabas yung handle ninyo. So ayan siya, ganyan siya. Meron kayong mabibili nito, mga nasa $86, magdadagdag lang kayo ng konti. Meron na kayong kasamang stand at saka yung case niya mismo. Pero ako kasi meron na akong stand na galing dun sa isang gimbal ko, so hindi na ako bumili ng ganung package. Kung bibili kayo nun, kunin nyo yung may package para meron kayong nalagyanan, saka meron kayong to. Importante kasi to actually. Ilalagay nyo siya dito para mapatayo nyo yung gimbal ninyo like this. So ayan na yung gimbal. And then pagka mag-assemble kayo, huwag nyong kalimutan to kasi nalalak to. So kung mapapansin nyo, hindi siya magagalaw. So tanggalin nyo lang yung lock dito. Pag nag-free rotate na siya, ibig sabihin okay na yung gimbal nyo, hindi niya siya nakalock. Kasi kapag nakalock yan at inopen niyo yung gimbal niyo, masisira siya. So before nyo i-on yung power button dito, kailangan i-balance nyo muna yung cellphone ninyo. So make sure na i-balance nyo na yung phone ninyo bago ninyo i-on, para mas maganda yung balance, yung stabilization ng gimbal ninyo, kasi nakabalance na siya mismo kahit hindi pa siya naka-on. So ngayon pwede na natin siyang i-on. Long press nyo siya ng 1, 2, 3 seconds hanggang sa makumpleto yung battery, and then mag-automatic on na siya. So let's talk about the battery naman. Yung battery niya, nagdala siya ng 3 to 4 hours kapag full charge. Kapag i-charge nyo siya, kailangan siyang i-charge ng less than 2 hours lang naman. And kapag halimbawa nasa labas kayo and naubos nyo yung 3 to 4 hours ninyo, naglobat na siya, you can charge this using your power bank direct na dito. So pwede nyo siyang continuous na ginagamit habang naka-charge siya. So bago tayo lumabas, explain ko lang sa inyo yung gamit ng mga buttons nito para pag lumabas na kayo, familiar kayo sa mga gagawin ninyo para hindi na kayo nalilito. So first, yung power button natin nandito. Kung gusto nyo i-on, huwag nyo kalimutan na i-balance muna bago nyo i-on. So meron tayo ditong zoom in and zoom out na button sa gilid, and then yung scroll dito, ito yung gagamitin nyo. For example, gusto nyo ng kanan o kaliwa, kanan, press nyo lang ng kanan, tapos press nyo lang ng kaliwa kung gusto nyo siyang mag-rotate ng kaliwa. And then pag pataas naman, magtitilt siya counterclockwise. Pag pababa, clockwise naman yung pag-tilt niya. And then yung makikita nyo dito yung record button, pwede nyo siyang gamitin pang record ng video, or pwede nyo din siyang gamitin na pang take ng picture. Ito namang M button dito, madami siyang gamit. So ito yung sigurong kailangan yung tandaan kapag gagamitin ito sa labas. So first, kapag in-on nyo na siya, yung gimbal ninyo, na siya, susunod siya kung saan ninyo iharap.
So kung for example gusto nyo naman na meron kayong subject sa harapan ninyo and gusto nyo hindi ma-out of focus dun sa subject ninyo, i-press nyo lang siya ng one time para mag-lock yung focus niya. So pag pinress nyo siya ng one, kahit iikot yung gimbal ninyo, hindi na siya gagalaw, hindi na siya aalis sa pwesto niya. So nakafocus lang siya sa harapan kung saan nyo siya pinastop mag-focus. And then kapag gusto nyo naman, syempre kapag mag-upload tayo sa social media, sa YouTube natin, syempre ito na yung magandang format, naka-horizontal format tayo. Pero pag magti-TikTok tayo or Instagram, ang gagamitin natin yung vertical. So para maging vertical yung view niya, click nyo lang ng 2 beses yung M para mag-rotate siya to vertical view or portrait view. Yun yung ginagamit natin sa mga TikTok or something na social media. And then, next naman dyan, kung gusto naman natin siya na ibalik, 2 press lang din para maging horizontal siya ulit. So, kung gusto nyo naman siyang ibalik para sa normal mode niya, para kahit saan nyo siya i-wrap, susunod siya, press nyo lang ng 4 times yung M para bumalik siya sa dati, sa normal mode. 1, 2, 3, 4. Sa normal mode, so pwede ko na siyang i-harap kung saan ko siya gustong i-harap. Susunod na yung camera natin. Kung halimbawa, nagkaroon kayo ng ganyan, na tilt nyo siya and gusto nyo siyang ibalik sa normal, i-click nyo lang ng 3 beses, 1, 2, 3. Babalik na siya sa normal position niya. Para ma-maximize ninyo yung paggamit ng SmoothX ninyo, kailangan nyo mag-download ng application. Yung application is ZY-Kami. So, ilalagay ko sa description para hindi na kayo maghanap. Direct na din yung application na i-download ninyo. Pagka na-open ninyo siya, i-connect nyo lang siya sa cellphone ninyo using Bluetooth. And then, kapag na-connect nyo siya, may lalabas siya doon na firmware update. I-update nyo lang yan para updated na yung SmoothX ninyo. So, I think pwede na natin siyang testingin sa labas. So, una natin itry itong panorama. So, nagtry ako mag-picture mag-isa. And every 4 seconds, pag lumipat na yung camera, tatalon ako sa panibagong place. And then, lilipat ulit ako hanggang makompleto yung panorama shot. Ito yung kinalabasan. It also has the time-lapse and hyperlapse, just like the other gimbals. And this is the sample. So, try naman natin pinaka-cool na feature nitong SmoothX, which is yung Smart. Kapag pinili niyo yung Smart, so meron silang 5 patterns dyan ng mga videos kung ano yung gagayahin ng Smart application. So, katulad nito, kapag pinili ko itong breathtaking, gagayahin nila bawat footage na yan. Yung move ng gimbal nila, gagayahin nila yan. And ang maganda pa doon, sila na mismo yung mag-i-edit ng footage mo. Lalagyan na nila ng mga transition, kung anong edit ng color grading na at saka lalagyan na nilang ng sound. So ganyan, katulad yan, so pinili ko yung breathtaking, gagayahin ko, unang footage ko, kailangan mo lang ng 4 na footage. 4 na footage na yun, tututok mo lang sa subject mo and then sila na yung bahalang magpapagalaw ng gimbal. So automatic na siya. And then after mo makuha nyan, kuha ka lang ng second footage mo, tapos itutok mo lang din ulit doon, sila na bahalang magpagalaw nyan. Hanggang sa matapos ka lang, 4 yung gagawin mong footages. Hanggang sa pag nagawa mo na yan, i-preview mo lang. And then kapag nagustuhan mo na yung ginawa mo, kung ayaw mo na ginawa mo, pwede kang umulit. Kapag gusto mo naman yung ginawa mo, pwede mo na siyang i-preview. And then pwede ka nang mag-save para i-save mo na yung ginawa mo na as finished product na siya. So ito yung sample ng ginawa ko. And isa sa magandang feature nito, yung sa photo, yan. So, meron silang gesture. Kapag inon nyo yan, kapag nasa malayo kayo, para, for example, mag-isa lang kayong magtitake ng picture, yung kamay ninyo, ilalabas nyo lang para ma-detect niya, and then magtitake na siya ng sarili niyang picture. And then, pati sa video, ganun din, maglalagay lang ng gesture nila, i-identify na yun ng gimbal, and then kapag nakuha nila yun, mag-automatic na siya ng play ng video. So, that's it guys. I hope nakatulong sa inyo yung video and na-enjoy nyo yung video na ginawa ko. Kung meron kayong tanong, just leave a comment below. If you haven't subscribed, don't forget to subscribe to my channel and i-like nyo yung video ko. Also, don't forget the notification bell para updated kayo sa lahat ng uploads ko. I think that's it and see you on my next one.